Ang huling tunog na narinig ni Elara ay ang mabigat na kalabog ng bakal sa semento. Isang tunog na nagsasara, nagkukulong, at nagtatakda ng kanyang bagong katotohanan. Napapikit siya ng mariin habang ang malaking rehas na bakal ng Villa Esperanza ay tuluyan ng humalik sa kinakalawang nitong haligi. Parang pagsasara iyon ng isang kabaong. Ang kabaong ng kanyang mga pangarap, ng kanyang nakaraan, ng pangalang Elara Santos, ang dating prodigy ng Vienna. Ngayon, isa na lang siyang anino na naghahanap ng kanlungan sa loob ng isang mansyon na tila nilimot na ng araw. "Halika na, Hija," sabi ng isang mahinang boses. Napadilat si Elara. Nakatayo sa tabi niya ang isang babaeng may edad na, si Manang Lorna, ang mayordoma ng mansyon. May bahid ng awa sa mga mata nito. Tumango lang si Elara, hindi magawang magsalita. Hinila niya ang nag-iisa niyang maleta na naglalaman ng iilang damit at ng bigat ng buong mundo. Ang bawat hakbang niya sa malalapad na batong daanan ay tila isang pagtalikod sa lahat ng minsan niyang pinahalagahan. Ang Villa Esperanza ay hindi isang tahanan, isa itong monumento ng kalungkutan. Malaki ito at enggrande. Oo, pero may lamig na bumabalot dito na hindi kayang itaboy ng katanghalian. Ang mga bintana ay parang mga matang nakamasid, laging nakabantay. Ang mga halaman ay gumagapang sa pader na tila mga daliring nagbabantang sakalin ang sinumang magtangkang pumasok. Walang ingay. Iyon ang unang napansin ni Elara. Walang huni ng ibon, walang tawanan, walang musika. Tanging ang marahang kaluskos ng mga dahon at ang nakakabinging katahimikan. "Ito ang magiging silid mo," sabi ni Manang Lorna nang makarating sila sa isang maliit na kwarto sa dulo ng pasilyo sa may bandang kusina. Simple lang ito, pero malinis. May isang maliit na kama, isang aparador, at isang bintanang nakatanaw sa pader na bato sa likod bahay. "Salamat po," pabulong na sagot ni Elara. Inilapag ni Manang Lorna ang isang set ng uniporme sa ibabaw ng kama. Kulay abo ito at walang kabuhay-buhay. "May mga patakaran dito, Ella. At ang pinakamahalaga sa lahat ay ang sinusunod ni Don Ricardo." Huminto ito at tiningnan si Elara ng diretso sa mata. Ayaw niya ng ingay. Anumang ingay na hindi kailangan. Malinaw ba? Tumango. Si Elara. Isang pamilyar na kirot ang kumurot sa kanyang dibdib. Katahimikan, ang salitang iyon na dati pahirap hanapin sa isang buhay na puno ng palakpakan at musika. Ngayon ay isang batas na kailangan niyang sundin para lang mabuhay. "Magpahinga ka muna sandali. Mamayang gabi, ipapakilala kita sa kanya," sabi ni Manang Lorna bago siya iwanang mag-isa. Nang magsara ang pinto, napaupo si Elara sa gilid ng kama. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay na napakuyom. Hindi dito. Hindi siya iiyak dito. Pagkatapos niyang magbihis ng unipormeng tila sumisipsip sa lahat ng kulay ng kanyang pagkatao, sinunod niya si Manang Lorna para sa isang mabilis na paglilibot. Ang loob ng mansyon ay mas malamig pa kaysa sa labas. Madilim ang mga pasilyo, puno ng mga antigong kasangkapan na nababalutan ng alikabok at kalungkutan. Habang naglalakad sila sa malawak na sala, isang bagay ang pumukaw sa atensyon ni Elara. Sa gitna ng silid, nakatayo ito na parang isang multo, isang grand piano, itim, makintab, ngunit nababalutan ng puting tela na tila saplot ng isang patay. Hindi niya napigilan ang sarili. Humakbang siya palapit, ang mga paa niya'y may sariling isip. Ang mga daliri niya'y nangati, naghahanap ng pamilyar na pakiramdam ng mga tipa. Itinaas niya ang kanyang kamay, nanginginig, akmang hahawakan ng tela. "Huwag mong gagalawin yan." Mabilis at mahinang sabi ni Manang Lorna, hinawakan ang braso niya. Napaurong si Elara. Gulat,
Bawal hawakan ng piano. Bawal buksan. Bawal patunugin. Mariing sabi ng matanda. May takot sa kanyang boses. Utos ni Don Ricardo. Tumango na lang ulit si Elara. Ngunit ang mga mata niya'y hindi maalis sa nakataklob na piano. Isang sagisag ng lahat ng nawala sa kanya. Nakatayo lang doon, tahimik at nagluluksa. Ilang sandali pa. Dinala na siya ni Manang Lorna sa tapat ng isang malaking pinto na gawa sa dark wood, ang library. Kumatok ang matanda ng 3 beses, mahina at magalang. Posyok. Ang boses mula sa loob ay malamig. Walang emosyon. Pagbukas ng pinto, nakita ni Elara ang isang lalaking nakaupo sa likod ng isang malaking mesa, si Ricardo de Villa. Hindi ito tumitingin sa kanila. Ang atensyon nito ay nasa mga papeles na nakakalat sa kanyang harapan. Ang ilaw lang mula sa isang maliit na lamp ang nagbibigay liwanag sa kanyang matalim na mukha at sa aninong nililikha nito sa pader. Siya na po, sir. Ang bago nating kasambahay, si Elara. Sabi ni Manang Lorna. Hindi pa rin tumingala si Ricardo. Alam niya na ba ang mga patakaran? Opo, sir. Mabuti. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Naririnig ni Elara ang tibok ng sarili niyang puso. Pakiramdam niya ay sinusuri siya ng lalaki kahit hindi ito nakatingin. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila hinuhubaran at hinuhusgahan. Maaari ka nang bumalik sa trabaho mo, Lorna. Utos ni Ricardo, ang boses ay kasing talim ng patalim. Umalis si Manang Lorna. Isinara ang pinto nang walang tunog. Ngayon, silang dalawa na lang. Nanatiling nakayuko si Elara, pinipigilan ang sarili na manginig. Pakiramdam niya ay lumiliit siya sa ilalim ng bigat ng katahimikan ng silid na ito. Matapos ang tila isang kawalang hanggan, nagsalita ulit si Ricardo. Ayoko ng mga taong pakalat-kalat. Ayoko ng mga tamad. At higit sa lahat, tumigil ito at sa wakas, dahan-dahan itong itinaas ang kanyang ulo. Ayoko ng gulo. Ngayon lang niya nakita nang malinaw ang mga mata nito. Madilim, malalim, at may bakas ng pait na kahit sino ay hindi gugustuhing alamin ang pinagmulan. Naintindihan mo? Oo po, sir. Halos hindi lumabas ang boses ni Elara. Tumango ito, tila kontento na sa takot na nakikita niya. Ibinalik nito ang tingin sa mga papeles. Makakaalis ka na. Mabilis na tumalikod si Elara. Gustong-gusto ng takasan ang nakakasakal na presensya ng lalaki. Hawak na niya ang seradura ng pinto. Isang hakbang na lang papalayo sa impyernong iyon nang muli siyang pinigil ng boses nito. Sandali. Huminto siya. Hindi lumingon. Bukas. Sabi ni Ricardo de Villa. At sa pagkakataong ito may kakaibang tono sa kanyang boses. Isang tono na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. May salu-salo dito at may espesyal akong ipapagawa sa iyo. Ang salu-salo sa Villa Esperanza ay isang pagtatanghal ng mga pekeng ngiti at matataginting na alahas. Mula sa kanyang sulok malapit sa kusina, pinapanood ni Elara ang mga bisita ni Don Ricardo, mga babaeng nakabihis ng sutla. Nagtatawanan sila sa mga birong hindi naman nakakatawa at nag-uusap tungkol sa pera na parang hangin lang na kanilang hinihinga. Para kay Elara, ang lahat ng ito ay isang pamilyar na bangungot. Ganito rin ang mundo niya dati. Ang kaibahan lang, noon, siya ang sentro ng atensyon. Ngayon, isa siyang anino na nagpupuno ng mga basyo ng champagne, hindi nakikita, hindi naririnig. Ang bawat ngiti na kailangan niyang ibigay, ang bawat yes ma'am at yes sir na lumalabas sa kanyang bibig, ay maliliit na patalim na tumutusok sa kanyang pagkatao. Ito ba ang espesyal na ipapagawa sa kanya? Ang pagsilbihan ang mga taong minsan ay kasabayan niyang pumapalakpak sa concert hall, isang mabagal at masakit na pagpapahirap nang biglang tumahimik ang lahat.
Ang mahinang tugtog ng violin mula sa isang speaker ay huminto. Ang mga bulungan ay napalitan ng pagtataka. At lahat ng mga mata ay napako sa iisang direksyon. Sa gitna ng sala, nakatayo si Don Ricardo de Villa, may hawak na baso ng alak, may ngiti sa kanyang labi. Ngunit hindi ito umaabot sa kanyang mga mata. Malamig pa rin ang mga iyon at nakatutok sa kanya. Mga kaibigan, nagsalita si Ricardo. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi. Bilang isang munting sorpresa, mayroon tayong isang natatanging pagtatanghal. 10. Ay may. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Elara. Hindi maaari. Ang ating bagong kasambahay. Nagpatuloy si Ricardo. At ngayon, ipinilig niya ang kanyang kamay patungo sa direksyon ni Elara. Ayon sa kanya, marunong daw siyang tumugtog ng piano. Bakit hindi natin pakinggan? Nagsimula ang mga bulungan. Ang mga tingin na dati lumalagpas lang sa kanya, isang kasambahay, tutugtog sa isang mamahaling piano? Anong klaseng biro ito? Pakiramdam ni Elara ay para siyang hinubaran sa harap ng lahat. Ang kanyang mukha ay uminit, ang kanyang mga kamay ay nanlamig. Gusto niyang magtago, gusto niyang tumakbo. Ngunit ang mga mata ni Ricardo ay nakakadena sa kanya. Isang hamon, isang utos. Halika, iha. Sabi ni Ricardo. Ang boses ay may bahid ng pilit na kabaitan na mas masahol pa sa isang sigaw. Huwag kang mahiya. In a song, ang kahihiyan ay naging isang nag-aapoy na galit. Ito pala, ito ang kanyang plano. Ang durugin ang natitirang dignidad niya sa harap ng lahat ng mga taong ito. Ang gawin siyang isang payaso para sa kanilang kasiyahan. Napatingin siya kay Manang Lorna na nasa kabilang dulo ng silid at nakita niya ang awa sa mga mata nito. Dahan-dahan, lumakad si Elara patungo sa gitna ng sala. Ang bawat hakbang ay isang milya ang layo. Ang sahig na marmol ay naging isang entablado ng kanyang pagpaparusa. Rinig na rinig niya ang mga hagikhik. Nakikita niya ang mga mapanuring tingin sa kanyang kulay abong uniforme, sa kanyang simpleng sapatos. May isang maliit na mantsa ng sarsa sa kanyang apron na kanina lang ay hindi niya napansin. Ngayon, para itong isang malaking marka ng kanyang kababaan. Nakarating siya sa harap ng piano. Ang puting tela na nakatakip dito kagabi ay wala na. Ang itim na kahoy ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Ito ay maganda, perpekto, at isang instrumento ng kanyang pagpapahirap. Umupo siya sa silya. Ang mga daliri niya, na minsan nang sumayaw sa mga ganitong tipa sa Vienna, ay nanginginig. Napapikit siya. Sa kanyang isipan, narinig niya ang sigawan ng mga manonood, ang palakpakan. Ngayon, ang naririnig niya lang ay ang tibok ng sarili niyang puso, isang desperadong tambol. Idinilat niya ang kanyang mga mata at ipinatong ang kanyang mga daliri sa mga tipa. Ang unang mga nota ay nag-aalangan. Mahina, puno ng sakit, tulad ng isang hikbi, isang pamilyar na nocturne ni Chopin. Ang ilan sa mga bisita ay napangisi. Ito lang ba ang kaya niya? Ngunit habang tumutuloy siya, may nagbago. Ang alaala ng kanyang ama, ang pagkawala ng kanilang yaman, ang pagtalikod ng kanyang mga kaibigan, ang lamig ng library ni Ricardo, ang mga mapangutyang tingin ng mga tao. Sa paligid niya ngayon, lahat ng iyon ay nagsama-sama. Ang sakit ay naging pait. Ang pait ay naging galit. Ang galit ay naging apoy. At ang apoy na iyon ay dumaloy mula sa kanyang puso, pababa sa kanyang mga braso, hanggang sa dulo ng kanyang mga daliri. Ang musika ay biglang nagbago. Ang malungkot na himig ay naging isang sigaw. Ang bawat nota ay isang dagok. Ang bawat chord ay isang kulog.
Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig, sila ay lumilipad. Sumasayaw sa ibabaw ng piano na may bagsik at pagnanasa na hindi pa naririnig sa loob ng Villa Esperanza. Hindi na ito isang simpleng pagtugtog. Isa itong pag-amin, isang paghihimagsik, isang kwento ng isang pusong winasak at pilit na bumabangon. Ang mga hagikhik ay namatay. Ang mga bulungan ay natapos. Ang buong silid ay napuno lamang ng musika, isang bagyo ng damdamin na humahagupit sa bawat sulok, na yumanig sa bawat kaluluwang nakikinig. Napatingin si Elara kay Ricardo. Nakatayo ito, hindi gumagalaw. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pang-aasar, ngayon ay naglalaman ng isang bagay na hindi mabasa ni Elara: pagkagulat, pagkalito, at isang anino ng, sakit. Nang tumama ang huling nota, isang malakas at matagumpay na akorde, nanatili itong nakabitin sa hangin. Ang katahimikan na sumunod ay mas malakas pa kaysa sa musika. Pagkatapos, isang tunog ang bumasag dito. Isang palakpak. Isang matandang lalaki sa hanay ng mga bisita ang tumayo, pumapalakpak ng dahan-dahan at may paghanga. Si Maestro Alfonso Cruz, isang kilalang konduktor. Sumunod ang iba, nag-aalangan noong una, hanggang sa ang buong silid ay napuno ng dumadagundong na palakpakan. Pero hindi iyon ang nakita ni Elara. Ang nakita niya ay ang mga mata ni Ricardo de Villa, na nakatitig pa rin sa kanya, na para bang ngayon lang siya nakita nito. Nang matapos ang gabi at makaalis na ang mga bisita, habang nagliligpit si Elara ng mga huling baso, naramdaman niya ang isang mahigpit na pagkakahawak sa kanyang braso. Napasinghap siya. Napalingon. Si Ricardo. Ang mukha niya ay isang maskara ng galit at pagkalito. Hinila siya nito, walang salita, palabas ng sala, patawid sa madilim na pasilyo, at itinulak siya papasok sa library. Ang pinto ay isinara nito ng malakas. "Sino ka ba talaga?" tanong ni Ricardo. Ang boses ay naging isang mahinang sigaw, puno ng isang emosyon na hindi pa naririnig ni Elara mula sa kanya. Hindi na ito malamig. Ito ay nag-aapoy. Ang tanong ay binitawan ni Ricardo na parang isang bato mabigat at mapanganib. Pero ngayon, sa katahimikan ng library, matapos niyang palayasin si Elara, ang tanong na iyon ay bumabalik sa kanya na parang isang multo. "Sino ka ba talaga?" Napahilamos siya ng mukha. Ang palad niya'y magaspang sa kanyang balat. Ang bango ng lumang libro at alak sa silid ay tila hindi sapat para tabunan ang amoy ng musika na naiwan sa hangin. Isang amoy na matagal na niyang kinalimutan. Isang amoy na kinamumuhian niya. Ang plano niya ay simple lang: durugin ang babae. Ipakita sa kanya ang lugar niya sa Villa Esperanza. Isang kasambahay na walang pangalan, walang mukha. Ngunit ang plano niya ay sumabog sa kanyang sariling mukha. Ang bawat nota na tinugtog nito ay hindi lang tunog. Iyon ay mga salita, mga paratang, isang kwento ng sakit at paglaban na tumagos sa balat ng lahat ng nakikinig, lalo na sa kanya. Napaupo siya ng mabigat sa kanyang silyang leather. Ang mga mata niya'y napako sa bintana, sa dilim sa labas na kasinidilim ng nararamdaman niya. Sa isang iglap, habang tumutugtog ang babae kanina, hindi si Elara ang nakita niya sa harap ng piano. Nakita niya si Isabella. Ang buhok, ang paraan ng paggalaw ng mga balikat, ang pagnanasa sa musika, ang lahat ay isang masakit na paalala. "Hindi!" bulong niya sa sarili. Iwinawak siyang alaala. Hindi siya si Isabella. Si Isabella ay mahinahon. Ang musika nito ay parang isang dalangin. Ang musika ng babaeng iyon. Iyon ay isang digmaan. Kinabukasan, sinubukan niyang ibalik ang lahat sa dati. Ang order, ang kontrol,
Dinagdagan niya ang trabaho ni Elara. Pinakuskus niya ang sahig na marmol hanggang sa halos masalamin na ang mukha nito. Pinapalinis niya ang mga bintana sa pinakamatataas na bahagi ng mansyon. Isang parusa, isang paraan para ipaalala dito at sa kanyang sarili kung sino ito. Pero habang pinapanood niya ito mula sa bintana ng kanyang library, habang ito'y nagtatrabaho ng walang reklamo, ang likod ay tuwid, ang mukha ay determinado, hindi pagkaawa ang nararamdaman niya kundi inis. Isang nakakabaliw na inis. Dahil hindi niya ito masira. Tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. "Hello?" Sagot niya. Magaspang. "Don Ricardo, si Alfonso Cruzito." Napabuntong hininga si Ricardo. "Ang maestro. Anong kailangan mo?" "Ang babae." Diretsong sabi ni Maestro Cruz. "Ang pianista kagabi. Nais ko siyang makausap. Mayroon siyang pambihirang talento na hindi dapat sinasayang sa paglilinis ng sahig." Kumuyom ang kamao ni Ricardo. Isa siyang empleyado. Iyon lang. Wala kang pakialam sa kanya. Ricardo, alam nating pareho na hindi lang iyon. "Wala na tayong dapat pag-usapan," putol ni Ricardo, at ibinaba ang telepono ng may diin. Sino ang babaeng iyon para biglang pagkainteresa ng lahat? Isa lang siyang problema. Isang gulo na pumasok sa tahimik niyang mundo. Kinahapunan, nakita niya si Manang Lorna na may iniabot na sobre kay Elara ng palihim sa may hardin. Nakita niya ang panandaliang pagliwanag sa mukha ni Elara habang binabasa ang sulat bago ito mabilis na itinago sa bulsa ng kanyang apron. Pag-asa. Iyon ang nakita niya. At sa hindi malamang dahilan, lalo siyang nagalit. Walang lugar ang pag-asa sa Villa Esperanza. Dumating ang gabi, ngunit hindi dumating ang antok para kay Ricardo. Pabiling-biling siya sa kanyang kama. Ang katahimikan ng mansyon na dati niyang kanlungan, ngayon ay tila isang malaking espasyo na pinupuno ng mga alingaw-ngaw ng musikang iyon. Bumangon siya. Nagsuot ng roba at lumabas ng silid. Naglakad siya sa madilim na pasilyo, hindi alam kung saan pupunta. Ang mga paa niya ang nagdala sa kanya. Hanggang sa may narinig siya. Isang tunog. Napakabilis. Napakahina. Halos isang bulong lang sa hangin. Nagmumula iyon sa itaas, sa may attic, kung nasaan ang mga silid ng mga katulong. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdanan. Bawat hakbang ay maingat. Habang papalapit siya, papalakas ang tunog. Hindi ito ang Chopin na tinugtog nito noong salo-salo. Iba ito, isang himig na hindi pa niya naririnig. Malungkot, pero may pagpupumilit. Isang himig ng pagbangon mula sa pagkakalugmok, ngunit may isang bahagi sa melodya. Isang maliit na piraso, na tila kumalabit sa isang bagay na matagal nang natutulog sa kaibuturan ng kanyang alaala. Isang bagay na pamilyar, isang bagay na nakakatakot. Huminto si Ricardo sa tapat ng pinto ng silid ni Elara. Ang musika ay malinaw na ngayon, nanggagaling sa isang maliit at lumang keyboard, base sa manipis na tunog nito. Nakatayo lang siya roon, sa dilim ng pasilyo, hindi gumagalaw. Ang kanyang mukha ay namutla, ang paghinga niya ay tila nahinto. Ang himig na iyon. Saan niya narinig ang himig na iyon? Ang sulat mula kay Maestro Alfonso Cruz ay isang sinag ng liwanag sa madilim na buhay ni Elara. Hawak-hawak niya ito ngayon sa loob ng isang maliit na coffee shop sa bayan, binabasa sa ikatlong pagkakataon. Isang imbitasyon. Isang pribadong audition para sa isang posisyon sa Manila Symphony Orchestra. Isang pambihirang talento. Iyon ang nakasulat. Huwag mong hayaang manatili ito sa dilim. In Orwin Orang. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakaramdam si Elara ng tunay na pag-asa. Isang maliit na ningas sa gitna ng abo ng kanyang mga pangarap. Ito na marahil ang pagkakataon niya. Ang daan palabas sa Villa Esperanza. Palayo kay Ricardo de Villa.
Excuse me, ma'am? Napatingala si Elara. Maestro, nakangiti si Alfonso Cruz habang umuupo sa tapat niya. Masaya akong nagkita tayo, Elara. Nag-aalala ako na baka hindi mo natanggap ang sulat ko. Adia, nakatulong po si Manang Lorna. Sagot ni Elara. Maraming salamat po sa oportunidad na ito. Hindi ko po alam kung paano magpapasalamat. Ang talento mo ang nagbigay sa'yo ng oportunidad na ito. Hindi ako, sabi ng maestro. Pero kailangan nating mag-ingat. Ang amo mo, si Don Ricardo, tila hindi siya natutuwa sa ideyang ito. Isang anino ng kaba ang dumaan sa puso ni Elara. Alam niya, pero ang pag-asang ito ay mas malakas kaysa sa takot niya. Gagawin ko po ang lahat, sabi niya, may determinasyon sa boses. Nagsimula silang magplano. Ang audition ay sa susunod na linggo. Kailangan niyang mag-ensayo. Ngunit paano? Bawal niyang gamitin ang piano sa villa. Ang luma niyang keyboard ay hindi sapat. May alam akong isang maliit na music studio dito lang sa malapit. Alok ng maestro. Maaari kang gumamit noon sa tuwing day off mo. Ako na ang bahala. 9. I Levy. Umalis si Elara sa coffee shop na may ngiti sa labi. Isang bagay na matagal nang hindi niya nagagawa. Habang naglalakad pabalik sa sakayan, hindi niya alam na sa kabilang kalye, may isang pares ng mga matang nakamasid sa kanya. Samantala, sa isang mamahaling hotel sa Maynila, katatapos lang ng isang konsierto ni Katrina Velasco, nakatayo siya sa kanyang dressing room, nakatingin sa salamin, ngunit hindi ang kanyang refleksyon ang nakikita niya. Sa kanyang isipan, ang naririnig pa rin niya ay ang mga bulungan ng mga tao sa lobby kanina. Magaling si Katrina, pero may narinig ba kayo tungkol sa babae sa party ni De Villa? Oo. Sabi nila, parang hindi raw tao kung tumugtog. Isang henyo na nagtatago bilang katulong. Sinusubukan daw siyang kunin ni Maestro Cruz. Kumuyom ang mga kamao ni Katrina. Ang pangalang Elara Santos ay isang lason na matagal na niyang nilunok. Akala niya, tapos na. Akala niya, nailibing na niya ang karibal niya sa Vienna. Ngunit heto na naman. Bumabangon mula sa hukay para agawin ang atensyon na dapat ay sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Sa ilang tawag lang sa kanyang mga koneksyon, nakumpirma niya ang lahat. Si Elara Santos, ang dakilang pianista, ay isa na ngang kasambahay sa Villa Esperanza. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ang kapalaran ay tunay ngang mapagbiro, ngunit hindi siya papayag na ang kuwentong ito ay magkaroon ng magandang katapusan para kay Elara. Villa Esperanza, bulong niya sa sarili habang hinahanap ang address sa internet. Don Ricardo de Villa. Isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang masamang ideya. Kung si Elara ay isang daga na nagtatago sa lungga nito, kailangan niyang kaibiganin ang pusa. Kinabukasan, isang magarang itim na kotse ang pumasok sa mga bakal na rehas ng Villa Esperanza. Nagwawalis si Elara sa may beranda nang makita niya ito. Isang babaeng bumaba mula sa kotse, matangkad, elegante, nakasuot ng isang damit na mas mahal pa marahil sa isang taong sahod niya. Napatigil sa paghinga si Elara nang mamukhaan niya ito. Katrina Velasco, parang binuhusan ng nagyayelong tubig ang buong katawan niya. Naglakad si Katrina patungo sa malaking pinto na parang pag-aari niya ang lugar. Hindi man lang siya nito tiningnan, na para bang isa lang siyang halaman sa paso. Nandito ako para kay Don Ricardo de Villa, sabi ni Katrina sa kasambahay na sumalubong sa kanya. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita ni Elara ang lahat, ang pagpasok ni Katrina sa loob, ang pagsara ng pinto ng library, ang paghihintay, pakiramdam niya ay umiikot ang kanyang sikmura. Ang ahas ay nakapasok na sa hardin, lumipas ang halos isang oras. Para kay Elara, iyon ay isang kawalang hanggan ng pag-aalala at masasamang kutob.
Anong sinasabi ni Katrina sa loob? Nang sa wakas ay bumukas ang pinto ng library. Lumabas si Katrina at sa likod niya ay si Ricardo. Walang mababasa sa mukha ni Ricardo, ngunit si Katrina may ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng tagumpay. Nagkasalubong ang kanilang mga mata, ang kay Elara na puno ng takot at ang kay Katrina na puno ng purong pang-aasar at paghamak. Itinaas ni Katrina ang isang kilay, isang tahimik na mensahe. Tapos ka na. Habang naglalakad si Katrina palayo, pabalik sa kanyang kotse, napayuko si Elara, nanginginig. Ang maliit na ningas ng pag-asa na naramdaman niya kahapon ay tila biglang binuhusan ng malamig na ulan, nagbabantang mamatay bago pa man ito magkaroon ng pagkakataong magliyab. Naiwan si Ricardo sa library. Ang mga salita ni Katrina Velasco ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Mag-ingat ka sa kanya, Rico. Mukha lang siyang mahinhin, pero isa siyang ahas. Sa Vienna, marami siyang sinirang pangarap para lang umangat ang sarili niya. Gagamitin niya ang lahat, kahit ang awa ng mga tao, para makuha ang gusto niya. Lason. Ang bawat salita ay purong lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Pinapatay ang anumang maliit na pagdududa na nagsimulang tumubo sa kanyang isipan. Ngayon, lahat ay nagkaroon ng saysay. Ang biglaang pagpapakitang gilas sa salusalo. Ang sulat mula kay Maestro Cruz. Ang lahat ng iyon ay hindi aksidente. Iyon ay kalkulado, bahagi ng isang plano. At siya, si Ricardo de Villa, ang ginagamit na hagdanan. Isang malamig na galit ang umakyat mula sa kanyang sikmura. Galit hindi lang sa babae, kundi sa sarili niya. Paano niya hinayaan ang sarili na kahit sandali ay mag-isip na may kakaiba sa musikang iyon, na may katotohanan sa emosyon nito? Isa lang pala iyong pag-arte. Isang napakagaling na pag-arte. Lumabas siya ng library. Ang bawat hakbang ay mabigat sa determinasyon. Kailangan niyang tapusin ito. Ngayon din, nakita niya si Elara sa pasilyo, nagpupunas ng isang antigong salamin. Nakayuko ito, abala sa trabaho, walang kamalay-malay sa bagyong paparating. Ikaw, sabi niya, ang boses ay walang emosyon, na mas nakakatakot pa kaysa sa isang sigaw. Napalingon si Elara. Gulat. Ang bakas ng pag-aalala ay kitang-kita sa kanyang mga mata. Nang makita siya nito, bitiwan mo yan, utos ni Ricardo. Sumunod ka sa akin. Hindi na niya ito hinintay pang sumagot. Naglakad siya pabalik sa sala, sa harap mismo ng grand piano na naging entablado ng panloloko nito. Nang makasunod si Elara, humarap si Ricardo. Isang manloloko. Simula niya, ang bawat salita ay mabagal at may diin. Iyan ka pala. Isang magaling na aktres na ginagamit ang musika para makuha ang simpatya ng mga tao. Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Elara, na agad napalitan ng sakit. Sir, hindi ko po kayo maintindihan. Huwag ka nang magkunwari. Sigaw niya. Hindi na napigilan ang galit. Akala mo ba hindi ko malalaman ang mga kwento mula sa Vienna? Ang paggamit mo sa talento mo para manira ng iba? Napaatras si Elara, na para bang sinampal. Hindi po totoo yan. Mga kasinungalingan po yan. Kasinungalingan? Tumawa si Ricardo ng mapait. Galing mismo ang kwento sa isang taong nakakakilala sa'yo. Si Katrina Velasco. Ang pangalan ni Katrina ay tila isang suntok sa sikmura ni Elara. Ang pagkalito sa mukha nito ay nawala, napalitan ng isang mapait na pagkaunawa, at pagkatapos, isang bagay ang nagbago sa mga mata nito. Ang takot ay unti-unting napalitan ng isang matatag na apoy. Kalimutan mo na ang audition mo kay Maestro Cruz. Pagpapatuloy ni Ricardo. Kalimutan mo na ang Manila Symphony. Habang nasa pamamahay na ito, isa ka lang kasambahay at mananatili kang ganoon. Hindi ka na muling hahawak sa pianong ito. Inaasahan niyang iiyak ito.
magmamakaawa. Ngunit hindi. Tumingala si Elara at sa unang pagkakataon, tiningnan niya si Ricardo ng diretso sa mata, walang bahid ng takot. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa hindi na isukong dignidad. "Hindi niyo ako kilala," sabi nito. Ang boses ay mahina ngunit matatag. Hindi ito isang pagtanggi. Isa itong katotohanan. Sa isang iglap, natigilan si Ricardo. Ang mga matang iyon, ang nag-aapoy na diwa sa likod ng mga iyon. Nakita na niya ang mga iyon dati. "Hindi, Rico! Hindi mo ako maaaring diktahan." Veli. Ang alaala ay sumulpot na parang kidlat isang eksena mula sa maraming taon na ang nakalipas. Si Isabela, nakatayo sa mismong lugar na iyon, ang mga mata ay may kaparehong apoy. Ipinaglalaban ang isang bagay na gusto nito. Napaurong si Ricardo. Ang galit niya ay biglang nabahira ng pagkalito. Iwinaksi niya ang ulo. Pilit na itinataboy ang multo. "Umalis ka sa harapan ko," utos niya. Ang boses ay biglang naging pagod. Tumalikod si Elara ng walang salita. At naglakad palayo. Ang likod ay tuwid pa rin. Naiwan si Ricardo na nakatayo roon. Ang puso ay kumakabog ng malakas. Ang galit ay naroon pa rin. Pero mayroon ng kasamang ibang emosyon. Isang bagay na hindi niya mapangalanan. Gabi. Nagkulong si Ricardo sa kanyang library. Ngunit kahit ang alak ay hindi kayang patahimikin ang isipan niya. Tumayo siya at lumapit sa isang lumang baul sa sulok ng silid. Binuksan niya ito. Ang amoy ng nakaraan ay sumingaw. Kinuha niya mula sa loob ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, sa ilalim ng isang piraso ng pelus, ay isang litrato. Isang babaeng may napakagandang ngiti, nakaupo sa harap ng piano. Ang mga kamay ay nakapatong sa mga tipa. Si Isabela, puno ng buhay, puno ng musika. Pinagmasdan niya ang larawan, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata. Inaalala ang mga mata ni Elara kanina. Magkaiba sila, pero mayroon silang parehong apoy. Ang apoy na minsan niyang minahal at ang apoy na ngayon ay gusto niyang patayin. Habang pabalik siya sa kanyang silid, napadaan siya sa pasilyo kung nasaan ang kwarto ni Elara. Huminto siya. May naririnig siyang tunog mula sa loob. Isang hikbi. Mahina. Pinipigilan. Ang tunog ng isang taong umiiyak sa dilim, pilit na itinatago ang bawat patak ng luha. Inaasahan niyang makakaramdam siya ng kasiyahan, ng tagumpay. Iyon naman ang gusto niya, hindi ba? Ang durugin ito, pero habang nakatayo siya roon, nakikinig sa tahimik na pag-iyak, hindi kasiyahan ang naramdaman niya. Isang biglaang kirot ang kumurot sa kanyang dibdib. Isang kirot na pamilyar, masakit, at hindi niya maintindihan kung bakit. Ang mga salita ni Don Ricardo ay mas masakit pa sa sampal. "Kalimutan mo na ang audition mo. Hindi ka na muling hahawak sa pianong ito." 9. Dala. Nakahiga si Elara sa kanyang kama. Yakap ang kanyang mga tuhod. Ang maliit na ningas ng pag-asa na binigay ni Maestro Cruz ay tuluyan ng namatay. Binalot na naman siya ng pamilyar na dilim ng kawalan. Hindi siya umiyak kagabi dahil sa galit. Pero ngayon, sa katahimikan ng kanyang silid, ang mga luha ay kusa ng bumuhos. Luha ng panghihinayang, luha ng pagkadurog. Tapos na. Wala nang laban. Si Katrina ang nanalo. Si Ricardo ang hukom. At siya ang nasentensyahan. Tumayo siya at binuksan ang kanyang aparador. Inilabas niya ang kanyang lumang maleta at nagsimulang ilagay doon ang kanyang iilang damit. Hindi na niya kayang manatili sa bahay na ito. Sa ilalim ng isang taong ang tanging kasiyahan ay ang makita siyang nasasaktan. Aalis siya. Tatakas. Kahit saan. Kahit walang pera. Kahit walang pupuntahan. Walang pupuntahan.
Mas gugustuhin pa niyang matulog sa kalye kaysa manatili pa ng 1 minuto sa impyernong ito. Hawak na niya ang kanyang maleta, ang kamay ay nasa seradura ng pinto nang bumukas ito mula sa labas. Si Manang Lorna. Nagulat ang matanda nang makita ang maleta sa kamay ni Elara. "Hija, anong ginagawa mo? Saan ka pupunta?" "Aalis na po ako, Manang," sabi ni Elara. Pinipilit na maging matatag ang kanyang boses. "Hindi ko na po kaya." Umiling si Manang Lorna. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Lumapit ito at isinara ang pinto. "Huwag kang umalis. May kailangan kang malaman." "Wala na po akong kailangang malaman," sagot ni Elara. Ang pait ay gumuhit sa kanyang boses. Malinaw na po ang lahat. Isa siyang halimaw. Isa siyang taong nasaktan. Mahinang pagtatama ni Manang Lorna. Isang taong nasaktan ng sobra, kaya nananakit na rin siya ng iba. Umupo ang matanda sa gilid ng kama at tinapik ang espasyo sa tabi niya. Nag-aalangan man, umupo si Elara. "Alam mo ba kung bakit bawal hawakan ang piano sa sala?" Tanong ng matanda. Umiling si Elara. Dahil iyon ang huling bagay na nagbigay sa kanya ng kaligayahan at ng pinakamalaking sakit. Tumingin si Manang Lorna sa malayo na para bang may tinitingnan sa nakaraan. "Sumama ka sa akin." Tumayo ang matanda at lumabas ng silid. Naguguluhan man, sumunod si Elara. Dinala siya ni Manang Lorna. Hindi sa loob ng bahay, kundi sa labas, sa likurang bahagi ng mansyon. Sa isang lugar na hindi pa niya napupuntahan, isang lumang bakal na tarangkahan na nababalutan ng baging. Kinuha ni Manang Lorna ang isang kinakalawang na susi mula sa kanyang bulsa at binuksan ang tarangkahan. Sa loob ay isang hardin, ngunit hindi ito tulad ng hardin sa harapan na alagang-alaga. Ito ay napabayaan na. Ang damo ay mataas at ang mga bulaklak ay ligaw. At sa gitna ng lahat, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya, ay isang maliit na lapida. Lumapit sila. Hinawi ni Manang Lorna ang mga gumagapang na halaman para mabasa ni Elara ang nakasulat. Isabela de Villa, minamahal na asawa. Isang himig na hindi matatapos. "Ang asawa ni Don Ricardo," bulong ni Manang Lorna. "Isa rin siyang pianista. Mas magaling pa sa'yo, kung maniniwala ka." Napatingin si Elara sa lapida, pagkatapos ay kay Manang Lorna. "Magkasama na kami ni Ricardo mula pagkabata. Nakita ko siyang lumaki. Nakita ko siyang umibig kay Isabela. Ang bahay na ito, na dating malungkot, ay napuno ng buhay at musika. Dahil sa kanya, walang araw na hindi mo maririnig ang piano. Walang araw na hindi mo makikita si Ricardo na nakangiti habang pinapanood siyang tumugtog." Huminto ang matanda, tila nag-iipon ng lakas. Isang gabi, may salo-salo ring tulad ng nangyari kamakailan. Tumutugtog si Isabela sa piano, isang bagong komposisyon na ginagawa niya. Masayang-masaya ang lahat. Pagkatapos, umakyat siya sa kanyang silid para kumuha ng isang bagay. Si Ricardo naman ay nasa hardin, kausap ang ilang bisita. Napatingin si Manang Lorna sa may balkonahe sa ikalawang palapag, sa itaas mismo ng kanilang kinatatayuan. "Hindi namin alam kung paano nangyari, kung nadulas ba siya, kung may humawak bang nabitawan. Ang alam lang namin, narinig namin ang isang malakas na kalabog. Naramdaman ni Elara ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Namatay siya nun din, dito mismo sa hardin na ito." Pagpapatuloy ni Manang Lorna, ang boses ay nanginginig na. Ang huling narinig ni Ricardo bago ang sigawan ay ang himig ng piano mula sa sala. Napatakip bibig si Elara. Mula noon, isinumpa niya ang musika. Isinara niya ang piano. Ikinulong niya ang kanyang sarili sa galit at kalungkutan. Pinarurusahan niya ang sarili niya sa pag-aakalang kasalanan niya ang nangyari, na dapat ay inalalayan niya ang kanyang asawa. No,
Tumingin si Manang Lorna kay Elara, ang mga matay puno ng pakiusap. Hindi ko sinasabing tama ang ginagawa niya sa iyo, Hija. Pero sana, maintindihan mo kung saan nanggagaling ang lahat ng galit niya. Tumulo ang luha mula sa mga mata ng matanda. Ang musikang kinamumuhian niya. Sabi ni Manang Lorna, ang bawat salita ay puno ng bigat, ay ang musikang minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang buhay. Nakatayo si Elara sa harap ng puntod, hindi makagalaw. Ang galit niya kay Ricardo ay biglang naglaho. Napalitan ng isang emosyon na hindi niya inaasahan, isang malalim at nakakayanig na awa. Ang halimaw ay isa palang taong may malalim na sugat. Ang mga salitang sinabi ni Elara, hindi niyo ako kilala. At ang mga hikbi niya sa dilim ay patuloy na bumabagabag kay Ricardo. Idagdag pa ang mga kasinungalingan ni Katrina at ang mga anino ni Isabela. Ang kanyang pinatigas na mundo ay unti-unting nagkakaroon ng mga bitak. Gabi-gabi, binabangungot siya. Hindi ito malinaw. Pira-pirasong imahe lang. Ang ngiti ni Isabela, ang puting bestida nito, ang paggalaw ng kanyang mga daliri sa ibabaw ng piano at isang himig, isang pamilyar na himig na hindi niya lubusang maalala paggising niya na naiiwan lang ay isang pakiramdam ng matinding pangungulila. Isang hapon, habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya si Elara na kausap si Manang Lorna sa kusina. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang pangalan ni Isabela na binanggit nila ay pumigil sa kanyang paglakad. Ano po ba ang paboritong piyesa ni Ma'am Isabela? Tanong ni Elara. Isang tanong na walang sino man ang nangahas na itanong sa loob ng maraming taon. Narinig niya ang nag-aalangang sagot ni Manang Lorna. Debussy, Claire, de Lune. Palagi niya iyong tinutugtog kapag masaya siya. Hindi na niya pinakinggan ang kasunod. Naglakad siya palayo. Isang kakaibang bigat ang namuo sa kanyang dibdib. Bakit nito tinatanong? Kinagabihan, habang siya'y nagtatrabaho sa kanyang library, isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng mansyon. Isang tunog na ipinagbawal niya, ang piano. Napatayo siya, handang sumigaw sa galit. Ngunit bago pa man niya magawa iyon, nakilala niya ang himig, Claire de Lune. Ang bawat nota ay tinutugtog ng may pambihirang lambing at pag-iingat. Hindi ito pagpapakitang gilas. Isa itong alay. Isang dalangin. Tila narinig na niya ang ganitong interpretasyon noon. Lumabas siya ng library at dahan-dahang naglakad patungo sa sala. Doon, nakita niya si Elara, nakaupo sa harap ng piano. Nakapikit. Ang sinag lang ng buwan mula sa bintana ang nagsisilbing ilaw niya. Hindi siya galit. Hindi niya alam kung bakit, pero hindi siya galit. Nakatayo lang siya sa dilim, nakikinig, habang ang musika ay ginigising ang mga alaala na matagal na niyang ibinaon. Ang tawa ni Isabela, ang init ng kamay nito, ang kanilang mga pangarap. Nang matapos ang tugtog, isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Ricardo. Mabilis niya itong pinunasan. Tumalikod siya at bumalik sa library bago pa man siya makita ni Elara. Ngunit may nabuksan na sa loob niya. Isang bagay na hindi na niya kayang isara. Kinabukasan, hindi na niya napigilan ang sarili. Pinasok niya ang isang silid na 10 taon na niyang hindi binubuksan. Ang music room ni Isabela. Ang lahat ay naroon pa rin. Eksakto kung paano niya ito iniwan. Ang amoy ng mga lumang libro ng musika at pinatuyong bulaklak ay sumalubong sa kanya. Lumapit siya sa isang estante at hinaplos ang mga libro. Ang alikabok ay umangat sa hangin. Ang kanyang mga mata ay napadpad sa piano sa sulok ng silid. Iba ito sa grand piano sa sala. Ito ang personal na piano ni Isabela, kung saan siya gumagawa ng kanyang mga komposisyon. Lumapit si Ricardo at itinaas ang takip ng keyboard. Sa ibabaw ng music stand, may isang piraso ng music sheet, isang komposisyong hindi natapos.
Ang sulat kamay ni Isabela ay pamilyar at masakit tingnan. Tinitigan niya ang mga nota. Sinubukan niyang alalahanin ang himig, ngunit pira-piraso lang ang bumabalik. Ito ang piyesang ginagawa nito bago siya biglang, sa gitna ng katahimikan ng music room, may narinig siyang himig. Nagmumula ito sa itaas. Sa silid ni Elara, ang lumang keyboard, ito ang himig na naririnig niya sa gabi. Ang kantang tinawag nitong pagbangon. Ngunit ngayon, habang nakatingin siya sa hindi natapos na piyesa ni Isabela at habang pinapakinggan niya ang musikang nagmumula sa silid ni Elara, isang nakakayanig na katotohanan ang tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Ang himig. Ang himig na tinutugtog ni Elara ay ang karugtong, ang kasunod, ang nawawalang bahagi ng hindi natapos na kanta ni Isabela. Imposible. Paano? Walang sinuman ang nakarinig sa komposisyong ito, kundi siya lang. Walang sinuman ang nakakaalam. Nabitawan niya ang music sheet. Ang mga papel ay lumipad at kumalat sa sahig. Napasandal siya sa piano. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Ang paghinga niya ay hirap, hindi ito plano. Ito ay isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag. Isang himig na naglakbay sa loob ng 10 taon para hanapin ang katapusan nito. Lumabas siya ng silid. Ang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Nagmamadali siyang umakyat sa hagdanan patungo sa attic. Ang isip ay gulong-gulo. Nang makarating siya sa tapat ng pinto ni Elara, ang musika ay malinaw na malinaw. Ang bawat nota ay isang patunay, isang multo, isang milagro. Itinaas niya ang kanyang kamay, nanginginig, akmang kakatok, o sisipain ang pinto, o sisigaw. Hindi niya alam. Ngunit pagdating ng kanyang kamay sa tapat ng pinto, ito ay nanigas sa hangin. Ano ang sasabihin niya? Anong gagawin niya? Ang galit, pagdududa, at sakit na bumalot sa kanya sa loob ng 1 dekada ay biglang naglaho, napalitan ng isang emosyon na mas malakas pa at mas nakakatakot. Pagkamangha, at isang matinding takot sa katotohanang unti-unti niyang nauunawaan. Ang pagkatuklas sa kwento ni Isabela ay nagbago ng lahat para kay Elara. Hindi na niya tinitingnan si Ricardo de Villa bilang isang halimaw, kundi bilang isang taong nakakulong sa sarili niyang pighati. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang kakaibang uri ng pangunawa, at ang kanyang pagnanais na tumakas ay napalitan ng isang bagong determinasyon. Hindi na siya aalis. Hindi pa. Mayroon siyang kailangang gawin. Nagsimula siyang gumamit ng musika hindi bilang sandata, kundi bilang isang mensahe. Sa mga gabing alam niyang gising pa si Ricardo, sadya niyang tinutugtog sa kanyang maliit na keyboard ang mga kantang sinabi ni Manang Lorna na paborito ni Isabela. Hindi lang Claire de Lune, kundi mga piyesa rin ni Bach at Mozart. Mga himig na puno ng buhay at pag-asa. Hindi niya alam kung nakikinig ba ito. Wala siyang nakukuhang reaksyon. Ang mansyon ay nanatiling tahimik. At si Ricardo ay nanatiling mailap, ngunit hindi siya tumigil. Para siyang nagtatanim ng mga buto sa isang tigang na lupa. Umaasang sa huli may tutubo. Isang hapon, habang siya'y nagdidilig ng mga halaman sa beranda, nagulat siya nang lumabas si Ricardo mula sa bahay. Nagtama ang kanilang mga mata. Inaasahan ni Elara ang dati malamig na tingin, ngunit iba ang nakita niya. May pagkalito. May pag-aalinlangan. Hindi ito nagsalita. Nagpatuloy lang ito sa paglakad patungo sa kanyang kotse. Ngunit ang sandaling iyon ay sapat na. Isang maliit na bitak sa pader na bakal. Samantala, sa loob ng kanyang library, si Ricardo ay hindi na mapakali. Ang pagkakatuklas tungkol sa pagbangon ay parang isang lindol na yumanig sa pundasyon ng kanyang mundo. Sino ka ba talaga? Ang tanong na iyon ay bumalik. Ngunit ngayon, may iba ng kahulugan. Hindi na ito isang paratang, kundi isang tunay na pagtatanong. Tinitigan niya ang kanyang cellphone. Ang mga salita ni Katrina Velasco ay umalingamngaw sa kanyang isipan. Ngunit ngayon,
wala na itong lason. Ang mga ito'y tunog na peke at hungkag. Kung nagsinungaling ito tungkol sa pagkatao ni Elara, ano pa ang ibang kasinungalingan na sinabi nito? Hindi na siya nagdalawang isip. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang isang lumang kaibigan sa Vienna, isang pribadong investigador na may utang na loob sa kanya. Raul, si Ricardo ito, sabi niya. May kailangan akong ipahanap sa'yo. Isang insidente, ang pagbagsak ng kumpanya ng mga Santos. Ilang taon na ang nakalipas at lahat ng may kinalaman dito, lalo na ang isang babaeng nagngangalang Katrina Velasco. Habang hinihintay niya ang resulta ng investigasyon, nagbago ang pakikitungo ni Ricardo kay Elara. Hindi na niya ito inuutusan ng may galit. Madalas, nahuhuli niya ang sariling pinapanood ito mula sa malayo habang nag-aayos ng hardin. Habang tinutulungan si Manang Lorna sa kusina, nakikita niya ang dignidad sa bawat kilos nito. Isang dignidad na pilit niyang winasak pero nanatiling buo. Isang gabi, nagkasalubong sila sa pasilyo. Bukas ang audition mo kay Maestro Cruz. Hindi ba? Biglang tanong ni Ricardo. Natigilan si Elara. Paano niya nalaman? At bakit niya tinatanong? Oo po, sir. Pero sabi niyo po, wag mong intindihin ang sinabi ko, putol ni Ricardo. Pumunta ka. Hindi makapaniwala si Elara sa kanyang narinig. Nakatitig lang siya, naghahanap ng anumang bahid ng panloloko sa mukha nito, ngunit wala siyang nakita. Tanging isang malalim na pagod at pagsisisi. Ang musika ay para sa mga pusong nasaktan. Mahinang sabi ni Elara. Hindi sigurado kung saan niya nakuha ang lakas ng loob. Siguro po, kailangan niyo rin itong pakinggan. Tumalikod siya at naglakad palayo. Iniwan si Ricardo na nakatayo roon, natigilan sa kanyang mga salita. Pagbalik ni Ricardo sa kanyang library, isang email ang naghihintay sa kanya. Galing kay Raul. Ang subject, Santos Case Findings. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang email. Sa loob, may mga dokumento, mga bank record, at mga testimonya mula sa mga dating empleyado. Ang kwento ay malinaw. Hindi nalugi ang kumpanya ng mga Santos dahil sa maling pamamalakad. Ito ay sinabotahe. May isang taong nagpakalat ng mga maling impormasyon sa mga investor sa Europa na naging sanhi ng kanilang biglaang pag-atras. Ang lahat ng ebidensya, ang mga email, ang mga tawag ay nakaturo sa iisang tao, Katrina Velasco. Napasandal si Ricardo sa kanyang silya, ang paghinga ay mabigat. Ang kasamaang ginawa ni Katrina ay mas malala pa sa kanyang inakala. Hindi lang ito simpleng inggit. Ito ay isang kalkuladong pagwasak sa buhay ng isang buong pamilya. At siya, ginamit siya ni Katrina bilang huling sandata para tuluyang durugin ang natitirang pag-asa ni Elara. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang ugat. Galit kay Katrina at isang napakalaking galit sa kanyang sarili. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Maestro Cruz. Ricardo! Sabi ng maestro sa kabilang linya. Ang boses ay balisa. Ang audition ni Elara. Itinakda ko na sa makalawa. Ito na ang pinakamalaking pagkakataon niya. Kasabay ng tawag na iyon, isa pang email ang pumasok. Isa itong alert mula sa security system ng Villa Esperanza. Isang larawan ng isang pamilyar na itim na kotse na muling pumarada sa labas ng kanyang gate. Si Katrina. Nakabalik na siya. At sa pagkakataong ito, alam ni Ricardo na hindi na ito aalis hanggat hindi nito nakukuha ang gusto niya. Ang entablado ay nakaayos na para sa isang panghuling pagtutuos. At si Elara ay nasa gitna ng lahat ng ito. 2 araw. Iyon na lang ang natitirang panahon ni Elara bago ang audition. 2 araw para ihanda ang sarili. Hindi lang sa musika, kundi sa lahat ng emosyon na kaakibat nito. Ang audition na ito ay hindi na lang para sa kanyang karera. Ito ay para sa kanyang ama.
para sa kanyang nakaraan, para sa pagbangon. Ginugol niya ang bawat libreng sandali sa music studio na inayos ni Maestro Cruz. Ang grand piano sa studio ay naging kanyang kanlungan. Doon, ibinuhos niya ang lahat, ang sakit, ang galit, ang pangungulila, at ang maliit na pag-asang nagsisimulang sumibol muli. Ang pagbangon ay hindi na lang isang koleksyon ng mga nota. Ito ay naging ang kanyang kaluluwa na isinalin sa tunog. Ang bawat tipa ay isang salita. Ang bawat akorde ay isang damdamin. Sa huling pag-iensayo niya, habang tinutugtog niya ang finale ng piyesa, hindi na niya napigilan ang mga luha. Ngunit hindi na ito luha ng pighati. Ito ay luha ng paglaya. Handa na anuman ang mangyari. Handa na siya. 2 araw. Iyon na lang ang natitirang panahon ni Ricardo para itama ang lahat ng kanyang pagkakamali. Pero paano? Paano niya sasabihin kay Elara ang lahat? Ako ang dahilan kung bakit ka halos sumuko. Naniwala ako sa mga kasinungalingan. Pinarusahan kita para sa isang kasalanang hindi mo ginawa. Ang mga salitang iyon ay kinakalawang na rehas sa kanyang lalamunan. Pinapanood niya si Elara mula sa malayo. Nakikita niya ang determinasyon sa mga mata nito kapag umaalis ito para mag-ensayo. Nakikita niya ang pagod sa mukha nito kapag bumabalik ito sa gabi. At sa bawat pagkakataon, lalong bumibigat ang krus ng pagkakasala na kanyang pinapasan. Nakita niya ang kanyang sarili bilang isang halimaw. Isang duwag na nagtago sa likod ng sarili niyang sakit para manakit ng iba. At ang babaeng sinaktan niya ay ang tanging taong sa hindi maipaliwanag na dahilan ang nagbibigay ng kapayapaan sa kaluluwa ni Isabela. Kailangan niyang protektahan si Elara. Lalo na ngayon, hindi niya pinapasok si Katrina sa mansyon, ngunit alam niyang hindi iyon sapat. Ang isang ahas ay laging makakahanap ng paraan para makapasok sa hardin. Ipinag-utos niya sa kanyang mga security na bantayan ang bawat galaw ni Katrina Velasco. Hindi siya maaaring magkamali muli. Gabi, bago ang audition. Katatapos lang ni Elara sa kanyang huling pag-eensayo. Pagod na pagod siya. Ngunit may isang kapayapaan sa kanyang puso. Umuwi siya sa Villa Esperanza, dala ang pag-asang bukas, isang bagong kabanata ng kanyang buhay ang magsisimula. Nagpaalam siya kay Manang Lorna at umakyat na sa kanyang silid. Ngunit bago pa man niya mabuksan ang pinto, tinawag siya ng isang boses. Elara, si Ricardo. Nakatayo ito sa dulo ng madilim na pasilyo. Galingan mo bukas, sabi nito. Ang boses niya ay mahina. Halos isang bulong. Huwag mong hayaan ang sinuman. O anuman. Napigilan ka, nagulat si Elara. Salamat po, sir. May gusto pa itong sabihin, nakikita niya sa mga mata nito. Ngunit sa huli, tumango lang ito at tumalikod. Kinabukasan, maagang umalis si Elara. Si Maestro Cruz na mismo ang susundo sa kanya para ihatid sa venue ng audition na gaganapin sa isang maliit at pribadong concert hall. Habang nasa biyahe, hindi maalis ang kaba sa kanyang dibdib, ngunit kasabay nito ay ang pananabik habang binabaybay nila ang isang hindi gaanong mataong kalsada. Napansin ng driver ni Maestro Cruz ang isang itim na kotse na kanina pa tila nakasunod sa kanila. Sir, mukhang may sumusunod sa atin, sabi ng driver. Sinubukan nilang bilisan, ngunit ang itim na kotse ay mas mabilis. Bigla itong humarang sa kanilang daan. Pinipilit silang huminto sa gilid ng kalsada. Lock the doors. Sigaw ni Maestro Cruz. Pero huli na ang lahat. 2 lalaking nakamaskara ang mabilis na bumaba mula sa itim na kotse. Ang isa ay may hawak na tubo, na bakal. Sinubukan ng driver na iatras ang sasakyan, ngunit hinarangan na rin ng isa pang sasakyan ang kanilang likuran. Nakulong sila. Anong nangyayari? Tanong ni Elara. Ang puso niya'y kumakabog na parang isang kabayong nagwawala. Ang isa sa mga lalaki
ay walang awang pinukpok ang bintana sa gilid ng driver na naging sanhi ng pagkalat ng mga bitak na parang sapot ng gagamba. Ang isa naman ay lumapit sa pinto, kung saan nakaupo si Elara sa isang malakas na dagok. Nabasag ang bintana. Ang tunog ng nabasag na salamin ay sumabay sa sigaw ni Elara. Ang pinto sa kanyang gilid ay pilit na binuksan. Hinablot ng lalaking nakamaskara ang kanyang braso. Ang target ay malinaw. Hindi ang maestro, hindi ang pera, siya at ang kanyang mga kamay. "Wag!" sigaw niya. Pilit na ipinagtatanggol ang sarili. Ikinukubli niya ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib. Ang mga kamay na siyang tanging yaman niya. Itinaas ng lalaki ang tubo na bakal. Nakita ni Elara ang pagkinang nito sa ilalim ng araw. Napapikit siya. Naghihintay sa sakit, sa tunog ng mababasag na buto. Sa pagtatapos ng lahat, ngunit ang sakit ay hindi dumating. Sa halip, isang malakas na tunog ng preno ang kanyang narinig na sinundan ng isang kalabog. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Isang pamilyar na kulay pilak na kotse ang bumangga sa gilid ng itim na sasakyan ng mga salarin. Mula rito, isang lalaki ang mabilis na lumabas. Hindi ito security, hindi ito pulis, si Ricardo de Villa. Ang mukha niya ay isang maskara ng purong galit na hindi pa nakikita ni Elara kailanman. Sa isang iglap, sinugod niya ang lalaking may hawak na tubo. Ang bawat suntok at sipa ni Ricardo ay may bigat ng isang dekadang kinimkim na galit at pagsisisi. Nagulat ang mga salarin sa biglaang pagsulpot ni Ricardo. Hindi sila handa para sa isang tunay na laban. Matapos makatikim ng ilang malalakas na suntok, mabilis silang bumalik sa kanilang kotse at humarurot paalis. Naiwan sa kalsada ang katahimikan, na binasag lang ng tunog ng kanilang mga mabibigat na paghinga. Nilapitan ni Ricardo ang kotse kung nasaan si Elara. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng matinding pag-aalala. Binuksan niya ang pinto. "Elara," sabi niya, ang boses ay nanginginig. "Okay ka lang? May masakit ba sa'yo?" Umiling si Elara. Hindi pa rin makapagsalita sa sobrang pagkabigla. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ligtas. Nanginginig. Ngunit ligtas. Hinawakan ni Ricardo ang kanyang braso. Marahan, na para bang isa siyang babasaging bagay. May maliit na galos sa kanyang braso mula sa nabasag na salamin. "Dadalhin kita sa ospital." "Hindi!" Putol ni Elara, ang boses niya'y unti-unting bumabalik. Tumingin siya sa kanyang relo. Malapit na siyang mahuli. Ang audition? Kailangan kong makarating sa audition? Nagkatinginan sila ni Ricardo. Sa mga mata nito, nakita niya ang pag-aalala, ngunit nakita rin niya ang paghanga. "Maestro," sabi ni Ricardo, lumingon sa matanda na namumutla pa rin sa gulat. "Dalhin niyo si Elara sa venue. Gamitin niyo ang kotse ko. Susunod ako. Ako na ang bahala sa pulis. Pero, Don Ricardo..." "Gawin niyo na!" mariing utos ni Ricardo. Pagkatapos ay bumaling siya muli kay Elara. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa naipapakita sa kanya dati. "Huwag kang mag-alala," sabi niya. "Ako ang bahala. Huwag mong hayaang manalo ang kasamaan, Elara. Tumugtog ka. Tumugtog ka para sa kanilang lahat." Pumasok si Elara sa kotse ni Ricardo. Ang isip ay lumilipad pa rin. Habang papalayo sila, nakita niya sa side mirror si Ricardo, nakatayo sa gitna ng kalsada, sa gitna ng mga nabasag na salamin. Inaayos ang gusot niyang damit, handang harapin ang anumang darating. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Elara, hindi lang siya ang lalaban ngayon. Pagdating ni Elara sa concert hall, 10 minuto na lang bago ang kanyang takdang oras. Ang adrenaline mula sa nangyari sa kalsada ay dumadaloy pa rin sa kanyang mga ugat. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pinaghalong galit at determinasyon. Ang maliit na sugat sa kanyang braso ay kumikirot.
isang paalala ng kasamaang muntik ng magtagumpay. Sinalubong siya ng isang nag-aalalang organizer. Miss Santos, kayo na po ang susunod. Ayos lang po ba kayo? Namumutla po kayo. Ayos lang ako, sagot ni Elara. Ang boses ay mas matatag kaysa sa kanyang inaasahan. Handa na po ako. Pumasok siya sa backstage. Madilim at tahimik. Maliban sa mahinang ugong ng mga manonood sa kabilang panig ng kurtina. Sa isang sulok, nakita niya si Maestro Cruz. Kausap ang ilang tao sa telepono, marahil ay mga pulis o si Ricardo. Nang makita siya nito, agad itong lumapit. Elara? Hija, sigurado ka ba dito? Tanong ng maestro. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Maaari nating ipagpaliban ito? Umiling si Elara. Hindi po, maestro. Ngayon po dapat. Mas kailangan ko pong tumugtog ngayon. Ngumiti ang matanda, isang ngiti ng paghanga. Tinapik nito ang kanyang balikat. Kung ganoon, ipakita mo sa kanila kung sino ka. Nang tawagin ang kanyang pangalan, huminga siya ng malalim. Ang bawat hakbang niya palabas sa entablado ay isang paghakbang palayo sa kanyang takot. Ang liwanag ay nakakasilaw. Ang mga mukha ng mga hurado sa unang hilera ay seryoso at walang emosyon. Sa di kalayuan, sa hanay ng mga manonood, nakita niya ang isang pamilyar na mukha, si Katrina Velasco. Nakaupo ito roon, perpekto sa kanyang mamahaling damit. Isang ngiti ng pang-aasar ang nakapinta sa kanyang mga labi. Ang ngiting iyon ay nagsasabing, kahit anong gawin mo, talo ka na. Nakita ni Katrina ang maliit na benda sa braso ni Elara, at ang ngiti nito ay lalong lumawak. Isang nag-aapoy na galit ang bumuhay sa dugo ni Elara. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay nawala. Napalitan ito ng isang matatag na lakas. Umupo siya sa harap ng grand piano. Ang itim at puting mga tipa ay tila nangungusap sa kanya. Nag-aalok ng lakas. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mga ito. Napatingin siya sa madilim na sulok sa gilid ng entablado, sa may backstage. At doon, sa gitna ng mga anino, nakita niya siya, si Ricardo. Nakatayo, nakasandal sa pader. Ang mukha ay hindi mabasa, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang sa kanya. Ang kanyang presensya ay hindi isang banta, kundi isang pangako. Ako ang bahala. Huminga ng malalim si Elara. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ang katahimikan sa loob ng hall ay halos mabibingi. Naghihintay ang lahat at pagkatapos, tumugtog siya. Ang unang nota ng pagbangon ay umalingaw-ngaw sa hangin. Mahina, nag-aalangan, tulad ng isang binhing sumisibol mula sa bitak ng semento. Ikinuwento nito ang kanyang pagbagsak, ang pagkawala, ang sakit, ngunit habang tumatagal, ang musika ay nag-iiba. Nagkakaroon ito ng lakas, nagiging isang himig ng paglaban. Ang kanyang mga daliri ay sumasayaw na sa ibabaw ng piano, bawat galaw ay puno ng damdamin. Ang kanyang sugat, ang takot na naramdaman niya kanina, ang mukha ni Katrina sa manonood, ang presensya ni Ricardo sa dilim, lahat ng iyon ay naging gasolina sa apoy ng kanyang pagtugtog. Hindi na ito isang audition. Isa na itong pagpapahayag. Ang mga hurado, na kanina'y seryoso, ay unti-unti nang nagbago ang ekspresyon. Ang pagiging kritikal ay napalitan ng pagkamangha. Ang mga manonood ay hindi kumukurap. Bawat isa ay binihag ng kwentong kanyang hinahabi gamit ang tunog. Sa kanyang upuan, ang ngiti sa mukha ni Katrina ay dahan-dahang naglaho. Napalitan ito ng hindi makapaniwalang pagtingin. Hindi ito ang Elara na inaasahan niya. Hindi ito ang durog na kaluluwa na gusto niyang makita. Ito ay isang phoenix, umaangat mula sa abo. Mas maningning, mas malakas. Naabot ng musika ang kasukdulan nito. Isang bagyo ng mga nota. Isang sigaw ng tagumpay at paglaya. Ang buong concert hall ay tila yumanig sa lakas ng kanyang damdamin. At sa huling, mataginting na akorde,
Ibinuhos niya ang lahat ng natitira sa kanyang lakas. Nang matapos, ang katahimikan na sumunod ay sagrado para itong isang hiningang pinigil ng buong mundo. At pagkatapos, ang palakpakan. Hindi ito isang magalang na palakpak. Ito ay isang pagsabog, isang pagbuhos ng emosyon mula sa mga manonood na nadala sa kanyang paglalakbay. Tumayo sila, lahat sila, nagbibigay pugay sa talentong kanilang nasaksihan. Nakatayo si Ricardo sa dilim, hindi pumapalakpak. Nakatitig lang siya kay Elara, na ngayon ay nakatayo sa gitna ng entablado, naliligo sa liwanag at sa paghanga ng lahat. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang amo. Siya ay isang saksi sa isang himala. Sa gitna ng palakpakan, isang bagay ang nangyari. Dahan-dahang lumakad si Ricardo palabas mula sa anino, paakyat sa entablado. Napatigil ang palakpakan. Lahat ng mata ay napunta kay Ricardo de Villa habang siya'y umaakyat sa entablado. Ang mga bulungan ay nagsimula. Anong ginagawa ng kilalang at mailap na bilyonaryo sa entablado? Maging si Elara ay nagulat. Nakatayo lang siya roon. Pinapanood ang paglapit ni Ricardo. Ang puso niya'y biglang kumabog ng mas mabilis. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa takot. Mula sa kanyang upuan, nanlaki ang mga mata ni Katrina Velasco. Isang masamang premonisyon ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito kasama sa plano. Huminto si Ricardo sa tabi ni Elara. Kinuha niya ang mikropono mula sa stand. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Humarap siya sa mga manonood, sa mga hurado, sa buong mundo. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hall, mas malalim at mas magaspang kaysa sa dati. Ang pangalan ko ay Ricardo de Villa at ako ay narito ngayong gabi hindi bilang isang manonood, kundi bilang isang saksi at isang nagkasala. Tumingin siya kay Elara, isang tingin na puno ng bigat, ng pagsisisi, ng isang emosyon na ngayon lang nakita ni Elara mula sa kanya. Ang musikang narinig ninyo ngayong gabi, pagpapatuloy niya, ibinaling muli ang tingin sa mga manonood, ay higit pa sa isang piyesa para sa isang audition. Ito ay isang kwento. Ang kwento ng babaeng ito, itinaas niya ang kanyang kamay patungo kay Elara. Isang kwento ng pagkawala, ng paninira, ng kawalang katarungan. Isang kwento na ako mismo ay naging bahagi. Bumaling ang kanyang mga mata sa direksyon ni Katrina. Ang tingin niya ay naging kasing talim ng yelo. May isang tao sa silid na ito na mas nakakaalam ng kwentong iyon. Isang tao na nagsimula ng lahat. Isang tao na, dahil sa inggit at kasamaan, ay sinira hindi lang ang karera ng isang pamilya, kundi ang kanilang buong buhay. Namutla si Katrina. Ang mga tao sa paligid niya ay nagsimulang tumingin sa kanya, nagbubulungan. Sinubukan niyang tumayo para umalis, ngunit tila napako siya sa kanyang upuan. At ako, sabi ni Ricardo, at ang kanyang boses ay nabasag. Ako, sa aking sariling pagkabulag at pighati, ay naniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Ginamit ko ang aking kapangyarihan para parusahan ang isang inosenteng tao. Ginawa kong impyerno ang buhay niya. Ang katahimikan sa hall ay halos pwedeng hiwain. Walang gumagalaw. Walang humihinga. Kaninang umaga lang, tinangka niyang patahimikin si Elara ng tuluyan. Sabi ni Ricardo, ang galit ay bumalik sa kanyang boses. May mga ebidensya, may mga testigo. Ang hustisya ay darating para sa kanya. Tumingin siya kay Katrina. Isang huling tingin ng pagkasuklam. Pagkatapos, ang lahat ng galit sa kanyang mukha ay naglaho, napalitan ng isang hilaw at lantad na sakit. Dahan-ahan siyang lumingon kay Elara. Sa harap ng daan-daang tao, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng entablado, ginawa ni Ricardo de Villa ang isang bagay na hindi niya inaakalang magagawa niya kailanman.
Yumuko siya, Elara. Sabi niya, ang kanyang boses ay halos isang pakiusap. Sa harap nilang lahat at sa harap ng alaala ng aking asawa, humihingi ako ng tawad. Ang mga salita ay tila isinaksak sa puso ni Elara. Ang lahat ng pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Patawarin mo ako sa aking kalupitan. Patawarin mo ako sa hindi ko pag-alam sa katotohanan. Patawarin mo ako sa sakit na idinulot ko sa iyo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Ricardo, isang luhang 10 taon niyang itinago. Ang babaeng ito, sabi niya. Muling humarap sa mga manonood, ang boses ay nanginginig sa emosyon, ay hindi lang isang mahusay na musikero. Siya ang nagturo sa akin kung paano muling makinig. Itinuro niya sa akin na ang musika ay hindi kaaway, na hindi ito isang paalala ng kamatayan, kundi isang himig ng pagbangon. Ibinaba niya ang mikropono. Nakatayo si Elara, hindi makagalaw. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang lalaking nagdulot sa kanya ng pinakamatinding sakit ay siya ring lalaking nagbigay sa kanya ng pinakamalaking pagkilala. Ang palakpakan na sumunod ay hindi na para sa musika. Ito ay para sa katotohanan, para sa katapangan, para sa pagpapatawad. Sa gitna ng lahat, tiningnan ni Elara si Ricardo. Hindi niya nakita ang isang amo. Hindi niya nakita ang isang halimaw. Ang nakita niya ay isang kaluluwang, tulad niya, ay nasugatan. Isang kaluluwang sa wakas ay natagpuan ang daan pabalik sa liwanag. Iniabot niya ang kanyang kamay. Nag-aalangan. Iniabot din ni Ricardo ang sa kanya. At sa entabladong iyon, sa harap ng buong mundo, ang dalawang nasirang tao ay naghawak kamay. Isang tahimik na kasunduan ng pag-unawa, ng paghilom, at ng isang bagong simula. 6 na buwan ang lumipas. Ang pangalan ni Elara Santos ay muling umalingaw-ngaw sa mundo ng musika. Ang kanyang kwento ang pagbagsak at ang matagumpay na pagbangon ay naging isang inspirasyon. Ang kanyang mga konsierto ay laging sold out. Ang kanyang musika ay humahaplos sa libo-libong puso. Naipanalo niya ang audition at ngayon ay isa ng pangunahing pianista ng Manila Symphony Orchestra. Naibalik niya ang dangal ng pangalan ng kanyang pamilya. Si Katrina Velasco, sa kabilang banda, ay nahaharap sa mga kasong isinampa hindi lang ni Ricardo, kundi ng iba pa niyang mga naging biktima sa nakaraan. Ang kanyang karera ay gumuho at ang entablado na dati niyang inaangkin ay ngayoy naging isang korte kung saan kailangan niyang harapin ang mga anino ng kanyang mga kasalanan. Isang hapon, habang nagbabasa ng dyaryo sa kanyang apartment sa Maynila, isang artikulo ang pumukaw sa atensyon ni Elara. Ang headline, Villa Esperanza, binuksan bilang tahanan ng mga bagong pangarap. Nakangiti siyang binasa ang balita. Binuksan ni Ricardo de Villa ang kanyang mansyon at ginawa itong Isabella de Villa Music Foundation, isang institusyon na nagbibigay ng libreng pag-aaral at tulong sa mga mahihirap, ngunit talentadong batang musikero. Ang dating malungkot na mansyon ay isa na ngayong pugad ng mga bagong himig. May kasamang litrato sa artikulo. Si Ricardo, nakatayo sa harap ng mansyon, napapaligiran ng mga batang may hawak na biolin at plauta. Ang dating pait sa kanyang mga mata ay wala na. Napalitan ito ng isang tahimik na kagalakan, isang kapayapaan na matagal niyang hinanap. Kinabukasan, nagmaneho si Elara papuntang Tagaytay. Dala niya ang isang imbitasyon mula kay Ricardo para maging panauhing pandangal sa opisyal na pagbubukas ng pundasyon. Pagpasok niya sa pamilyar na bakal na rehas, isang ibang-ibang Villa Esperanza ang sumalubong sa kanya. Ang hangin ay hindi na mabigat sa kalungkutan. Puno na ito ng tunog, ang pinaghalong tunog ng iba't ibang instrumento. Ang tawanan ng mga bata, ang buhay,
Nakita niya si Ricardo sa may hardin, kausap ang ilang mga magulang. Nang makita siya nito, isang malawak na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Isang ngiti na ngayon lang nakita ni Elara. Maligayang pagbabalik, Elara. Bati nito. Ang boses ay magaan at masaya. Magandang hapon, Ricardo. Sagot niya. Hindi na, sir. Hindi na, Don. Ricardo na lang. Naglakad sila sa hardin. Ang napabayaang puntod ni Isabela ay isa na ngayong magandang hardin ng mga puting rosas. Salamat sa'yo, sabi ni Ricardo, nakatingin sa puntod. Dahil sa'yo, natutunan kong hindi ko kailangang ibaon ang alaala niya. Pwede ko pala siyang buhayin sa pamamagitan ng mga pangarap ng iba. Ginawa niyo po ito. Pagtatama ni Elara. Pinili niyong magpatawad lalo na sa sarili niyo. Tumingin si Ricardo sa kanya, ang mga mata ay puno ng pasasalamat. Ang pagbangon ay hindi lang kanta mo, Elara. Naging kanta rin nating dalawa. Pumasok sila sa loob ng mansyon. Ang grand piano sa sala ay hindi na nakataklob. Sa paligid nito ay may mga batang sabik na nakikinig sa isang guro. Dinala siya ni Ricardo sa lumang music room ni Isabela, na ngayon ay isa ng library na puno ng mga libro ng musika. May gusto akong ibigay sa iyo, sabi ni Ricardo. Kinuha niya mula sa isang estante ang isang naka-frame na bagay. Ito ang orihinal na music sheet ng hindi natapos na komposisyon ni Isabela. At sa tabi nito, naka-frame din, ay ang music sheet ng pagbangon na isinulat ni Elara sa isang pirasong papel noong siya'y nasa atik pa. Magkadugtong, magkasama, isang buong himig. Naniniwala akong hindi iyon nagkataon lang, Elara, sabi ni Ricardo. Siguro may mga himig na kailangang maghintay ng tamang tao para matapos. Nakatayo sila roon. Sa katahimikan, pinagmamasdan ang dalawang piyesa. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang kanilang mga puso ay nag-uusap sa isang lengguwaheng tanging sila lang ang nakakaintindi. Walang romantikong pag-amin, ngunit may isang koneksyon na mas malalim pa roon, isang koneksyon na isinilang mula sa sakit, pinanday ng musika, at pinagaling ng pagpapatawad. Gusto mong tumugtog? Tanong ni Ricardo. Tumango patungo sa piano sa sala. Ngumiti si Elara. Isang tunay at masayang ngiti. Oo naman. Sabay silang naglakad palabas ng silid, pabalik sa sala, kung saan ang mga bata at ang kanilang mga pangarap ay naghihintay. Ang sikat ng hapon ay pumapasok sa malalaking bintana. Nililigo ang buong silid sa isang ginintuang liwanag. Umupo si Elara sa harap ng piano. Hindi na bilang isang kasambahay na inuutusan, kundi bilang isang kaibigan, isang inspirasyon. Ipinatong niya ang kanyang mga daliri sa mga tipa. Napatingin siya kay Ricardo na nakasandal sa pader, nakangiti, at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ang Villa Esperanza ay napuno ng musika, hindi ng kalungkutan, kundi ng purong pag-asa. Ang huling nota ay hindi na isang pagtatapos, kundi isang pangako ng marami pang bagong simula. At dito, nagtatapos ang kwento ni na Elara at Ricardo. Sa bawat isa sa inyo na sumubaybay, nakinig, at nakiisa sa bawat kabanata, mula sa pinakamatinding sakit hanggang sa pinakamatamis na pagbangon, ang aking taos-pusong pasasalamat. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay sa paghahanap ng musika, sa gitna ng katahimikan, at paghahanap ng liwanag, sa kabila ng kadiliman. Higit sa lahat, ang kwentong ito ay isang paalala sa kapangyarihan ng musika na maghilom. Isang paalala sa kahalagahan ng pagpapatawad, hindi lang para sa iba, kundi lalo na sa ating mga sarili. At isang paalala na kahit gaano pa kadilim ang kahapon, laging may pag-asang naghihintay sa isang bagong umaga. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin.
Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kuwento? Aling aral ang inyong babaunin sa inyong mga puso? Huwag kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong mga boses ay musika rin sa aking pandinig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Nagmamahal, pusong muling umibig.